katabi, kini na usab si Ate Gems sa tuang YouTube channel nga Katabi with Ate Gems. Ug karong adlaw, lain na pud nga istorya ang akong ipadangat ninyo ug hinaot pa nga malingaw mo ug makuhaan ninyo og daghang mga pagtulunan ug inspirasyon sa kinabuhi. Ug by the way, sa mga dili pa subscribers sa tuang YouTube channel, please don't forget to subscribe and click the notification bell. Ug ayaw pud kalimot sa pag-subscribe sa channel ni Papa Joe nga Dear Papa Joe Stories. Ug pwede sad mo nga magpadala sa inyong mga istorya. Daghan kayong salamat. Balik sa atong istorya. Sige kaingon pa sa panultihon nga makita mo ang importansya o biliso sa katao o butang kung mahanaw na sa imong pananaw. Unsay mahimo sa pagbasol kung ulahin na ang tanan? Tinod ba ang ilang giingon nga love is sweeter the second time around? Lain na sa mga istorya sa kinabuhi o gugma nga itong paminahon karon. And if you like the story, please share para ma-spread sa mga katawhan ang akong YouTube channel. I want to say thank you to all of you. Ug usa ka sipa nga shoutout para ninyong tanan. Nga kanunay nagsunod sa nagkalain-laing istorya sa ato ang mga letter sender. Dili man tinod nako matagsatagsa og shoutout ang inyong mga pangan, pero para sa inyong kasayuran, I read all your comments and even memorize the names sa mga followers nako nga permanenteng mag-comment sa matag istorya sa akong na-upload. Dear Papa Joe, just call me David, 46 years old ug usa ka byudo. Namatay ang akong asawa dihang mag-10 anyos pa lang ang akong anak nga si Jason ug 7 sad si Clarissa. Dili na ko madawat ang kalit nga pagbiya sa akong asawa. Unsaon nga guilty man ko tungod kay niya tung buhi pa siya. Halos wa ko'y time niya ug sa akong pamilya. Tungod kay giuna nako ang pangwarta. Most of the time mag-out of town ko. Makapauli lang ko sa balay once a month ug kung dunay special nga occasion. Mas gigahinan nako og dakong panahon ang pangwarta kay lisod kaayo ang panahon. Mas giunan nako ang ilahang future unya nakalimtan nako ang pinakaimportante sa tanan. Way lain kundi ang akong pamilya. Sa tanto nako pangitag kwarta para munindot ang among future, nakalimtan nako ang pinakaimportanteng butang. Ang time nga angay unta nako igahin nako ngadto sa akong asawa ug akong mga anak. Karon, uwahin na ang tanan. Wala na si Mimi. Sa mga panahon nga atakihon ko sa kamingaw sa akong asawa o guilt na pud Papa Joe, wa ko'y laing paingnan kundi ang bino. Pirmi na lang kong hubog. May gani kay mga matured na o gunahuna ang akong mga anak. Sila ang mutarong pagpahigda nako sa kama unya ila kong habulan. Bisan og piyo nga akong mga mata, madungog nako ang hinay ug maampingon nga mga tunob ni Jason ug Clarissa para di ko matugaw. Madungog nako ang ilang paghinumhungay para di makahimo og saba. Nabalaka sila kanako mao nga ila kong giatiman kutob silang mahimo. Mas sila pahinuon ang ginikanan. Sila panduha ang nagpakalig-on human ni biya namo si Mimi. Sa di pa sila mogawas sa kwarto, ma-feel good nako silang duha nga mukis sa akong aping. Muagas dayon ang akong mga luha kung makagawas na ang akong mga anak. Pagkabuutan ni Jason ug Clarissa. Daghang ko problema Papa Joe. Daghang ko kahadlok ug mga pangutana. Unsaon ako pagpadako ang akong mga anak karon nga wa na ang ilang inahan. Wa ko naanad nga magbantay og mga bata. Wa ko naanad og atiman og mga bata. Usa ra gyud ang akong naandan, ang pagpangita ug kwarta. Pagkaugma alas 5 sa buntag pa lang, bisan pa og hawang ang akong tiyan og gibati ko pagkalipong agi sa way hunong na kong pag-inom, sayo ko nga nibangon, naligo dayon ug nag-ilis og limpyong sinina para sayo ko nga moadto sa sementeryo aron pagbisita sa lubnganan ni Mimi. Mas peaceful man gud ang akong unahuna kung tuwa ko sa sementeryo nga magatubang sa lubong ni Mimi. Mag-imagine ko sa mong kaagi sa among love story ni Mimi. Classmate na ako siya sa ka subject si Mimi. Niya tong college pa lang mi. Mahayong pagkabutang ang ilang pamilya o medyo sosyalon si Mimi. Barkadista, bargoer, o doon na siya
imahe sa mong eskwelahan nga flirt. Pero bisan og bati pa ang iyang reputasyon sa mong school na crush gyapon ko niya. Guwapa mangud si Mimi. Unya lakas kayo og sex appeal. Excited ko nga musud sa klase kay gusto ko siya nga makita. Siya nga akong gihimong inspirasyon sa akong pag-eskwela. Kadaghan ko ni attempt og pakig-close niya, but she was too famous. Daghan ang nagukod niyang mga lalaki. Gialirungan siya sa iyahang mga circle of friends nga sama pud niya og kalidad. Ang wala ko damha nga usa ka panghitabo ang nagtukmod nako nga magka-cross ang among dalan ni Mimi. Usa ka adlaw niadto niuli ko sa Mumbai gikan ko nagduwag basketball. Daghang tawo sa amoa nga puros mga batan-on. Dito pa nako na hinumdumi nga birthday man di ay sa akong sister. Ang mga tao sa Mumbalay iyahang mga visitors. Nidiritso kong sud sa akong kwarto kay wakoy plano nga makihalubilo sa mga bisita ni Jocelyn. Kay mga sabaan kayo, mga gara o feeling sosyalon kayo. Pero dahil gibati na kong kagutom, wakoy choice kundi mo gawas aron magkuha og food. Plano na ako nga igo ragud ko nga mukuha og pagkaon niya mabalik dayon sa akong room. Pero nakita ko si Jocelyn nga akong sister nga nagbarug daplin nga murag dismayado kay dagway. Oh, naon sa man naong nimo? Di mo na happy lagi. Pangutana ko pa niya. Ay makasapot kuya oy. Imagine gi-invite na ako si Christopher pero late kay naabot. Pero di lang kay ka na akong lagutan kuya. Nagdala siya babae oh. Matod pa ni Jocelyn. Si Christopher di ay ang iyahang ex-boyfriend nga until now love paghihapon niya. Insulto gituod sa part sa kong sister. Uyab na siguro na niya kuya kay sweet naman kay silang duha. Matod pa ni Jocelyn nga murag kay lakuna sa selos sa iyang gibati. Naluoy ko sa kong manghod ug kapila na nako siya ingna nga mo give up na sa chicks boy kay nga ex-boyfriend niya. Pero wag gyud maminaw kay love kuno niya. Buwag na mo ni Christopher mong wala kay katungod niya. Daghang pang lalaki des kalibutan. Uy, cheer up. Birthday ron ni mo sis. Angay ka mag-happy-happy. Matod ko pa niya. Ni patuo si Jocelyn nako nagkuyog minduha nga naglakaw paingon sa kusina para magkuha kog pagkaon. Pero sa dili pa ko makaabot sa kusina, nagian pa namo sa sala nga tuwa nagtambay ang iyang mga bisita. Nakitaan dayon ako si Christopher, ang ex ni Jocelyn nga nagagahagwa sa kababay. Nahunong kong kadiyot kay nakailako sa mga babae, nakatupad niya. Classmate nako ang babae, ug way lain kundi ang akong crush nga si Mimi. Sikit kay naglingkod ang duha sa sofa nga halos magpasabak na lang si Mimi nga to kang Christopher. Pareho silang duha nga nagunit og tagay. Pagkakita gyud ni Mimi nako, dali niyang giwakli ang bukto ni Christopher nga nakaagbay sa iyang abaga niya itong higayuna. Ug dayon nitindog og niduol sa akong gibarugan. Uy, classmate, naligay ka diri. Ikon sa man nimo ang nag-birthday nga girl? Pangutana pa ni Mimi diyang nakaduol na siya nako. Ako manghod si Jocelyn. Sige ha, excuse me kay doon na po ko'y kuhaon. Ugapan akong tubag kang Mimi. Igo lang nga ningisi na ko siya o pinawitik dayon sa kamot. Klaro kayong nakainom na ni. Sa tanaw na ko, silang tanan, puros na mga hubog, hangtod na si Christopher. Nasiklapan ako si Mimi nga nipadung na usab sa gibutangan sa mga ilimnon nga makahubog unya ni abli og laing botilya sa beer. Dayon giyayarok. Kadto pa ko makita nga niinom si Mimi. Grabe gyud ning alcohol tolerance. Gitinubig lang ang beer, Papa Joe. Dali ra kay siya nga nakahurot sa kabotilya unya ni abli na saglain. Imbis nga mobalik ko sa kong kwarto, nagstambay na lang ko dool sa kusina. Sa lugar nga klaro na ako si Mimi. Nag-obserbar lang ko niya. Sa iya mga lihok, tinod yun di ay nga nahidungog nga bad influence si Mimi. Muinom, musigarilyo, ug flirt pagyud kayo. Nakita ko ang tanan sa duha na ko ang mga mata, Papa Joe. Pila ka oras pa nilabay, nabantayan ako nga nag-iyahay nagpapanguli ang mga hubog nga bisita ni Jocelyn. Hasta si Christopher ug Mimi wa na nako makita. Nitindog ko para tabangan ako manghod pagpanlimpyo sa kalat sa sala. Nigawas ko sa mong terrace para magkuha og silhig og dustpan. Pero doon ako ilaing nakita sa gawas. Di babae nga naglingkod samtang naghukdong sa lamesa sa among terrace ug way lain kundi si Mimi. Pagkakita ni Jocelyn kang Mimi nga naghukdong nabalaka siya og namalikas. Gibalikas niya si Christopher nga wagi pakialam sa babae. Very ungentleman
nga gibiyaan lang si Mimi ug abi kay hubog naman kaayo ug nagsuka-suka pa gani, gibiyaan na lang. Kuya, ihatod na lang na sa ila si Mimi kay kita pa'y mapasangilan ana og dunay daotang may tabuan na niya. Matod pa ni Jocelyn nako. Giduol ako si Mimi og gipikpik ang iyang abaga. Niliho kini og niyanghag nako ug nagpasalamat ko nga nagmata pa di ni. Dili pa gyud totally nga knockout. Psst, Mimi, suman kaya pa nimo o ari lang ka matug sa mua? Pangutana pa nako niya. Kaya pa nako, uy, ako pa, muli ko sa amo. Di pa ko hubog. Tubag pa ni Mimi. Nitindog si Mimi og nagsupinday nga niadto sa mong tanom unya gikulkog ang baba dayon ni Tukika dayon ni Suka. Nilingaw ko sa kung nakita kay luod gyud king tanawon si Mimi, Papa Joe. Ang makakita siyang purman niya itong ngayon na makaingon gyud nga kaluod. Turn off kaayo. So sa kababay nga gwapa unta og sexy pero pala hubog. Human niya digwa nitindog rasab siya og namahid sa naong dayon duol nako. Muli nako sa amo David ha. Thanks for your hospitality. Matod pa niya. Dungan siya pag-smile og pagkidhat nako. Gikuhit ko si Jocelyn og disinyas nga sundan si Mimi. Dalipod kayo ni nakadagan og gisundan si Mimi. Unya akong gialalayan. Ihatod ka sa inyo na. Delikado kay ko babayang buhat ko niya. Muli ka nga ingon-aning orasa niya gabi na kayron. Matod ko pa niya. So nice of you David, uy. Gwapo na, gentleman pa. Hinubog pa nga tubag ni Mimi. Dungan sa pagakos niya sa kong hawak. Baho na kay siyang suka. Pero amot ba nga nasimutan pa man nako ang shampoo sa iyang buhok. Magibati kong pagpangurog diyang nadaitol ang usa ka side siyang dughan diri sa kong abaga. Nagsakay na mig taxi paingon sila ha. Halos muhigda na kini sa kong paa tungod sa kahubog. Nakunahon na ako nga unsa ka og lalaing lalaki pa ang kuyog ani niya. For sure, ma-rape gyud bayhana. Wa madugay, naabot na mi silang balay. Nagpasalamat na ako iyang mama. Dako gyung tinuod balay sila si Mimi. Doon na pa'y mga sakinan nga nakapark sa ilang garahe. Humaniyad itong hitabuan, nakuhaan ang akong paghanga kang Mimi. Tungod kay na turn off ko sa klase sa iyang pagkababae. Summer vacation man yan to, mong wa na pugmi magkakita sa school. Pero man sa pila ka adlaw nakalitan ko diyang kalit siya nga niabot sa Mumbai. Nagunsa magkadinis sa mua Mimi, pangutan ko pa niya. Wa ra good, pasalamat lang ko nimo sa mapaghatod nako. Tubag pa niya. Okay ra to bisag kinsa lalaki siguro buhaton to nga sama sa gibuhat sa paghatod nimo sa inyo ha kay hubog ba kay ka. Matod ko pa. Nakita ko nga nang hupaw si Mimi unya nitanaw sa layo. Dili siguro ta na lalaki sama nimo ka gentleman David. Honestly, ikaw ang unang lalaki nga wa mo take advantage sa kong pagkababae. Matod pa niya Papa Joe. Ako nabasahan ang suci ang nahuna o kasing-kasing. Ang tao, doon ay lain-laing rason kung anong gibuhat nila. Ang usa ka butang, good or bad. Who are we to judge a person? Who am I to judge her? Walay perpekto nining kalibutan na. Ako o si Mimi, puros makasasa. So kaniya to nagkasuod pa mig tama ni Mimi. Magkuyog mi manuroy sa mall, mangaon ug mananaog sini. Actually, nagkauyab mi. Si Mimi sud sa sinihan. Human na magpananaw og sini, ako siyang gitistingan og pangutana. Magkuyog ka nako kung makig-check-in ko nimo sa motel. Pangutana ko pa niya. Wala na nagpakipot pa si Mimi. Way daghang pangutana nga nisunod nako. Diyan ni para na kog taxi unya nagpahatod sa pinakaduol nga motel. Pagsulod na mong duha ni Mimi sa motel, gidasmagan dayon sa Leon ang karnero para sugdan na ang paglapa nini. Nilampos ko Papa Joe. Naangkon ko ang pagkababay ni Mimi og wa na ko ma-surprise diyang napamatud-an na kung dili ako ang nakauna niya. Nakafeel ang gihapon kong disappointment bisan expected na ako ngunta. Dili na virgin si Mimi. Mo siguro to hinungdan nga murag na turn off ko niya. Dili pa ko sure niya itong akong feelings kung labag yun to or dili. Pero bisan pa man nga di ko sure kung doon na ba'y love sa mong relasyon, padayon gihapon mi. In fact, regular gihapon ang paglinapaay sa Leon o Carnero. Hangtod nga niabot ang time nga nakat-on akong love niya. Pero wa pagihapon mausab si Mimi sa iyang pagkabarkadista.
Pareho namin duha nga graduating sa college niyato pero padayon gihapon siya sa iyang bisyo. Ang nakaayo lang kay iyan akong dadon og ipalaila na sa iyang mga circle of friends. Doon ay mga time nga ako ang magrabihan og kahubog kay ako ang winom sa mga shots nga para kang Mimi. Dili maguguganahan nga mahubog siya taman ug magsuka-suka og bisan asa na lang. Ingon niya to ang among lifestyle ni Mimi hangtod nga nakagraduate na mi sa among kurso. Nakatrabaho ko isip sales supervisor sa usa ka dakong kumpanya. Pero si Mimi wala na magamit ang iyang kurso kay 2 months after sa among graduation na mabdo siya ug kinahanglan nga ako siyang pakaslan. Wala mauyuni si Mimi sa akong mga ginikanan. Labaw na si Jocelyn. Kuya, kung magpakasal kang Mimi, magmahay ka lang. Di siya may mong usa ka mayong asawa. Tanawa lang gud na yung lifestyle o barkadista, palahubog, way tumong ang kinabuhi. Di gani, siguro na makamao muhugas og plato. Matod pa ni Jocelyn nga akong manghod. Nakailamog kayo siya sa lifestyle ni Mimi. Pero bisan pa sa akong pagsupak sa akong pamilya, ako lang gihapon siyang gipakaslan. Gipakita na ko kang Mimi nga usa ko ka responsableng padre di pamilya. Gusto sa mga kinikanan ni Mimi nga adto lami mo tipon og puyo sa ilaha pero wa ko mosugot kay gusto ko nga ma-independent. Di ko gusto nga magsalig mao naglain jumig among balay ni Mimi. Di ang gipakataon na nga among kamagwangan nga si Jason nagtuog yun ko nga di makaya ni Mimi ang pagatiman sa bata. Pero sayop ko kay usa kalahi nga Mimi ang ako nakita. Mapinanggaon sa among anak. Wa po siya reklamo sa mga buluhaton sa balay. Gikan sa paglaba, luto ug limpyo, labaw sa tanan at timado kaayo ko ni Mimi. Pila ka tuig kaning labay na sundan na sa buglain ang among anak ug malipayon kaayo mi. Kay babay ang among anak nga gipanganlan na mo og Clarissa. Dungan sa pagpanganak ni Mimi sa among second child na promote ko pagka project manager. Happy kay ko kay dako na ang akong sweldo. Pero dunay katumbas nga kalampusan Papa Joe. Malayo ko sa akong pamilya permi tungod kay magsige na ko biyahe. Kung ang among project tuapod, tuwa sa good dito. Dili ko mobiya o dili okay ang tanan. Halos di na ko makakita sa akong pamilya. Bisan sa among balay, di ko undangan sa mga tawag o mag-check sa mga emails o guban pa. Sa kaminyo na munduhan ni Mimi, dako kayo ang kausaban. Sa among pagkatao, si Mimi, nga party goer, easy girl, o bisyuso kaniya to nga dalaga pa na usab na siya. Diyang naminyo mi. Very dedicated sa pamilya, mapinanggaon o mahigugmaon sa mga anak o bana. Very wife material si Mimi, Papa Joe. Samtang ako, nga buutan o way bisyo kaniya itong ulitaw, nabali diyang naminyo na. Sa klase, sa kong trabaho, nga bisan asa lang mo travel di gyud malikayan nga makasugat kong mga babae nga muduwa pod. Ang kunon ko nga kadaghan ako makasa kang Mimi sa among kaminyoon. Di pa kina ko makalimtan kitong adlaw sa Domingo nga nakalimot ko nga bunyag di ay sa akong anak nga si Clarissa. Di ako sa kama niya to. Tapad na ako si Camille. Diyang ni ring ang akong telepono. Gisinyasan ako si Camille nga muhilom kay nanawag ang akong asawa. Asa man ka, ika may nagipaabot na mo diri. Matod pa ni Mimi nako. Ha? Nga naman di ay? Sa may event. Anong gipaabot mo ko ninyo? Pangutan ko pa niya. My God, David. Bunyag si mong anak na limot ka? Taas na ang tingog ni Mimi. Halata nga nasuko na siya nako. Nakapamalikas ko sa kalagot sa kong kagalingon. Anong nakalimot man ko? Abi na kog next Sunday pa ang bunyag sa kong anak. Dool raman ninon kaayo ang Iloilo City o mag-airplane ko dali ra ko maabot sa Cebu. Niuli dayon ko sa Cebu niya to pero wa na ko kaabot sa bunyag sa simbahan. It's better to be late than never. Matod ko pa sa kong kagalingon. Human na ang bunyag, human na po ang reception o pag-abot na ako sa Mumbai, gikugos dayon na ako kong anak nga si Clarissa. Ug hilom nga nangaypasaylo niya, nga wa ko ka-attend sa iyang bunyag tungod kay nagpadala ko sa laing tentasyon. Human akong hangop sa akong anak, nisud ko sa banyo para maligo. Pero pagbalik na ko gawas gikan sa banyo, nakita ni Mimi o nakita na ko si Mimi nga kahilakon samtang nagunit sa akong cellphone.
Gikuha ko akong cellphone gikan niya og didto ako nabasahan ang text gikan ni Camille nga nagkanayon nga, I enjoyed our time together, David. For sure nabasa gyud ni Mimi pero wa siya bati nga gisulti nako. Nihilom ra siya og nihilom ra pud ko para di na mo dako pa. Nangatug mi ibabaw sa kama nga waiting ganay. Pagkaugma murag way na hitabo, siya mismo ang nitimpla sa akong kape ug unya giatiman gikan sa akong gisulob hangtod na sa akong pamahaw. Usag yun kaulirang asawa si Mimi. Sa tinuod lang, di lang kay kadto ang unang higayon nga naa siya nabasahan nga text gikan sa mga babae. Pero mas pilion pa niya nga magpakahilom kaysa mangaway nako, Papa Joe. Ingon niya to ang dagan sa mong kinabuhi hangtod nga padayon pa nga nang labay ang mga katuigan ug dagko na mong mga anak, 10 years old na og si Clarissa 7 years old. Among kamagwangan nga si Jason mao ang Jis. Nag-out of town ko sa Bacolod diyang gitawgan ko sa kong inahan nga tuwa sa ospital si Mimi. Niuli dayon ko sa Cebu ug didto nako naabti si Mimi so sa ka-hospital room. Naghigda nga luya kaayo. Doon na siya sakit nga cancer. Ug mo'y hinungdan sa iyang cardiac arrest. Paspas kay panghitabo ug dali ra kayo ni grabe ang iyang sakit ug after pila ka buwan gibawian na siya sa iyang kinabuhi. Mao kanay nahitabo namo ni Mimi, Papa Joe. Ang hinungdan nga nung di na ko mapasaylo ang akong kaugalingon. Gibasol ko ang akong binuhatan sa pagkamatay sa akong asawa. Dili ko mayong pagkabana. Mura ko gikutkot sa akong konsensya. Sobra na sa tuig sukat siyang pagkamatay pero wag yapon ko makaget over. Siguro mao na kini ang silot sa kitasan sa akong pagpakabaya sa akong asawa nitong buhi pa siya. Samtang naglingkod ko at tubangan sa lubong ni Mimi, natugaw akong atensyon sa kasaba sa unahan. Dunay laing gilubong og naghinilakay ang mga pamilya. Silang tanan nagsuot og itom nga sinina pero dunay usa ka babae nga nagpalahi. Nagsuot siya og white dress pero wa siya ni duol sa gilubong. Nagpalayo kini pero nagsigig hilak. Actually, duol na lang kaayon nako ang mga babae. Maklaro nako ang iyang naong. Nasayod ko kung usa ka sakit ang nga mawad-an ka og mahal sa kinabuhi. Naluoy ko niya mong ako siyang giduol ug gikablit ang iyang abaga. Paglingi niya nako, ako din gituno lang nga akong panyo. Gidawat sa babae ang akong panyo pero imbis nga magpasalamat ni diritsog lakaw da ang akong panyo. Medyo arangan ang iyang itsura pero batanon pa kaayo. Kung wa ko masayop, naa sa mga 19 o 20 ang pangidaron. Pag-uli na ako sa balay, nakatug na ang akong duha ka mga anak. Isuod na ako sila silang kwarto o gitutukan samtang maayo kayong pagkahinanok. Mga anak, wa ko masayod kung saan ito mo pagpadako. Hinatunta nga giyahan ko ni Mimi kung asa man siya karon. Dili unta taniya pasagdan. Matug ko pa nga to kan Jason ug Clarissa. Sukad namatay si Mimi, wa na ko mo travel, Papa Joe. Di na ko pwedeng biyaan ang akong duha ka mga anak nga bugtong yaya lang ang magatiman. Usa ka adlaw niya tuhuman sa kong trabaho, wa dayon ko mo pauli. Nihapit ko sa sementeryo para muduaw na sabkang Mimi. Hilom nga nagatubang sa lubong ni Mimi diyang kalit nga dunay ni duol na kong babae. Hi, sorry kung nakuratan ka nako. Iuli lang ta nako imong panyo. Ang batanong babae nga ako nakita, Papa Joe, and this time wa na siya naghilak. Nakasmile siya nga nagatubang samtang nagtunol na ako sa panyo. Thank you kaayo sa pagpahuwam nimo sa imong panyo, ha. Ako na din ang gilabahan, matod pa sa babae. Gidawat na lang pud nako ang panyo bisag wa na ko'y plano nga ako patong gamiton pag-usab. Wa na pud nako siya maistorya kay dali siyang nakalakaw. So kaniya to, Papa Joe, pirmi na ko makita ang mga babae sa sementeryo. Usahay magkadungan mi gabot, usahay magkatagbo mi niya. Igo lang ni siya nga mo smile o niya, mulakaw na dayon. Usa ka adlaw niya to, nagsingabot na ang kalag-kalag, nakadesisyon ko nga dadon na ako sa sementeryo sila si Jason ug Clarissa para makadagkot mi sa lubong ni Mimi. Pagabot na mo dito, nakita ko mga fresh nga flowers sa tubangan sa lubong ni Mimi. Nagtukog iyang mama o mga igsuon ang nisayo og bisita niya pero dili di ay. Niduol ang batanong babae na mo ningon nga siya ang nibutang sa mga flowers. Thank you, Miss, ha. By the way, kinsa day imong pangahan? Sige tag-abot diri pero wag ita magkaila. Matod ko pa sa babae. Ako di si Gladys. Tubag pa niya. Nagpaila po niya
ug hangtod si Jason ug Clarissa ako pud gipailaila niya. Siya pud si Mimi, akong asawa ug inan sa kong mga anak. Matod ko pa, dungan sa pagtudlo sa pangani Mimi nga nakakulit sa lapida. Nistay pa og pila ka minuto si Gladys kay dali ra kay sila nga nakasuod sa kong mga anak. Dito pa na ko nibawi nga mama ni Gladys di ay ang namatay og maoy iyang duawon pirmi. Dagan pa siya gisulti namo sama sa hinungdan nga nung anak na lang siya sa sementeryo magpundo. Mas hilo man gud diri, mas peaceful kaysa mong balay nga gubot kaayo. Matod pa ni Gladys. Mabasahan ako sa mga mata ni Gladys nga doon na siya gihambing nga problema. Well, kita mangyun tanan siguro Papa Joe, adun na mga problema. Wa madugay, nasulti na gyud niya ang hinungdan. Si Papa manggod, wa pa gani 1 year pagkamatay ni Mama, iya din gipulihan og lain. Idala pa gyud niya sa mua ang babae, mao nga nangasuko tanan ako mga igsuon, kay klaro kayo nga gihukhukan ta siya. Di gyud malikayan nga mao na hununaon sa mga tao. Labi na matod pa kang Gladys nga 69 years old na ang iyang papa ug medyo bata-bata pa kuno ang babae. No wonder nga mas piliyon pa niya nga ana sa sementeryo magpuyo kay mas peaceful kasi ilang balay. Nakabantay ko nga ganahan kayo akong mga anak kang Gladys. Pagpauli na mo, ilang gi-invite si Gladys nga moadto sa Mumbai. Kung maboard na ka sa sementeryo Ate Gladys pero di pa kaganahan mo uli nga to sa inyo ha, why not go to our house para malingaw ka? Matod pa ni Jason niya. Bitaw te, may pamadto ka sa mua karon kay magpatudlo ko nimo sa kong assignment sa math, segunda pa ni Clarissa. Sa tanaw nako kang Gladys ganahan siya nga moadto sa mua pero nagduduha siya kay base hindi ko musugot. Kung okay sa inyong papa, musuri ko sa inyo ha. Magiwawan pa ang tubag ni Gladys, mao nga ningon ko nga anytime, welcome siya sa mua. Wala ko mag-expect nga niya tong adlaw nagyud di ay siya nga moadto sa mua. In fact, nisakay na gani siya sa akong sakyanan. Naobserbahan ako nga ganahan kayo niya nga akong mga anak o game pud kaayo siya nga magbinata para makigduwa-duwa nila ni Jason ug Clarissa. Pag-abot nako sa balay, halos ilugan siya sa kong duha ka mga anak. For the first time, sukad pagkamatay ni Mimi, nakita nako sila si Jason ug Clarissa nga very playful kayo, lively ug happy. Mao gato ang sinugdanan nga mag-anahaan na sa mong balay pirmi si Gladys. Pila may ako ibayad nimo sa pag-tutor nimo sa akong mga anak lads? Pangutana ko pa niya. Libre ra uy, malingaw mapugo nila while waiting sa ko ang mga gi-applyan nga trabaho. Tubag pa ni Gladys. Kung mapauli na gani si Gladys ilaha mo duol dayon si Jason ug Clarissa nako. Pa, ari na lang kahan ato papuyon si Ate Gladys, matod pa ni Jason. Nakalitan ko sa pangutana ni Clarissa nako. Pa, para nimo, cute si Ate Gladys? Ha? Oh, siyempre cute si Gladys, unya abutan pag yun. Tubag ko pa. Pwede na siya mahimo nimong ikaduhang mama pa. Pangutana pa ni Jason. Kung pwede pala nga ingon anak kadali pero dili sayon, Papa Joe. Di pa ko ready nga musurog lang relasyon bisan og hapit na magtulo ka tuig nga patay si Mimi. I'm 49 and Gladys is only 21. Kadako sa gap, kung tanawon mura lang ako siya ka magwangang anak. Nakita na ko nga responsable si Gladys. Pinangga niya nga akong mga anak nga ganahan pud kaayo niya tungod kay nangandoy og motherly love ang akong mga anak. Di po ko bugo nga di makabantay kang Gladys nga dunay pagtanaw nako. Makaila kog babae nga dunay gusto nako. Lihok pa lang daan ni Gladys, nakaibaw ko nga nakagusto siya nako pero wa ko mo patol. Di tungod kay bata pa siya kumpara nako. Pero tungod kay di ko sure sa kung kagalingon kung andam na ba ko. Pila ka adlaw ang nilabay, wa na mo ana sa balay si Gladys. Nabalaka ko niya kay wa po siya mo text. Ang akong mga anak, magsige na pangita niya. Pero wa ko ikatubag Papa Joe. Sa pila ka adlaw nga wa ko makakita kang Gladys, murag gibati kog kamingaw niya. May nalanggani pagkagabi kalit kini nga nibuto sa mong balay o gibalita nga nang-apply day siya sa gawas sa nasod. Nisamot ang akong kakulba. Nahadlo ko nga mo-abroad siya og basin adto na makakita og laki sa laing nasod. Kinahanglan na siguro nga i-fix na ako akong mind. Unsa man gyud ang akong gusto.
Unsa man gyud tinuod na kong gibati kang Gladys. Di ko gusto nga magpadalos-dalos sa desisyon. Before niuli si Gladys, nagsabot sila sa mga bata nga mag-outing sa usa ka beach resort. Tuod man pagkaugma, sayo nga niabot si Gladys dalang yung mga gamit para mga ligog dagat. Dito sa beach resort, nakita nako ang lawas ni Gladys nga nakatupis. Nindot man gyud siya lawas ug hamis pa gyud kayo og panit. Wala ko tuyuan nga nakatutok og dugay siyang lawas. Dugay-dugay na nga panahon nga wa makalapa og karniro ang leon, Papa Joe. Wa na ko may mutang tibok adlaw sukad nako nakit-an ang lawas ni Gladys. Nagdungan mig swimming kauban sa mga bata og nagdungan og pangaon hantod nga niadto siya sa room aron mopahuway. Tungang gabi na kadto. Nakatug na ang kundo ka mga anak pero ako wa gyud ko batiag duka. Nga kung nahuna to akang Gladys. Murag gutom nga leon nga naglaway sa priskong karniro. Hangtod nga wa na ko makapugong sa kong kagalingon ni bangon ko ni gawa sa kwarto. Giadto na ko ang room ni Gladys nga diharapod sa among tapad. Dihan ako sa gawa sa room ni Gladys. Ni-action ako tuktok pero kalit nga nagduduha nga akong nahuna og what if masuko siya nako og di na nun siya magpakita sa akong mga anak. Di na lang ako idayon ang akong plano. Nilakaw na ko pagbalik sa kong kwarto diyang kalit nga niabli ang pultahan o nigawa si Gladys. David, doon na kay tuyo na ako. Pangutana pa niya. Napunting dayon ako mga mata siyang isuot nga sihag o nipis kayo nga pagkatuog. Ha? Udo na. Pwede ko musud? Tubag ko pa. Kipasud ko ni Gladys sa kwarto ug mao dayon nasimutan nako ang kahumot sa iyang buhok. Ako siyang gitutukan og dugay hangtod nga wa nagyud ko makagwanta. Gigunitan ako ang iyang duha ka mga baga o gihagkan ang iyang mga ngabil. Nakapiyong ang mga mata ni Gladys pagdapat gyud sa kong mga ngabil ngadto siyang lumoy kay nga lips. Ug nabasahan nako ang iyang body language nga wa siya pagsupak sa akong gibuhat niya. Mong ako siya gigakus unya hinay-hinay nga gipahigda sa kama. Ug didto gisugdan na yan paglapa sa gutom nga leon ang karniro. Dili na virgin si Gladys pero I don't mind. Dili importante ang iyang past kundi ang present. Gidawat nako siya, sama siyang pagdawat nako ug sa akong mga anak. Pag-uli na mo sa balay, wa nako palakwa dayon si Gladys. Gidala nako siya sa pikas kwarto ug gikupugan og hawk sama sa uhaw kayo nga buyog unya nga gustong makasupsup sa nektar, Papa Joe. Wa na makapauli sa ila si Gladys niya gabi una. Usa ka gabi na mo gisaw-an ang kalipay. Pagkaugma nalipay ako mga anak nga napaday si Gladys ug wa makauli sila ha. Pero di na mo pwedeng isulti nila ang among relasyon. Atubangan sa mga anak, normal among lihok ni Gladys nga sama sa way na tabo. Pero kung makalakaw na mga bata, manudayin mi sa kwarto para magtagbaw sa among kaugalingon. Usa ka adlaw niya to samtang diha mi mabaw sa kama nakalitan kay ko sa isulti nako. Marry me, David. I promise nga buhaton nako ang tanan nga malipay ka. Ready ko nga manginahan sa imong mga anak. Matot pa ni Gladys nako. Apan Gladys, nasayod ka naman siguro kung asar kutob atong relasyon, di ba? But mong ipasabot nga ang atong relasyon kutob ra sa kama, kutob ra sa tago-tago. It's all for sex. Mo ba ka nang ipasabot mo, David? Pangutan na pa ni Gladys nako samtang nagtuo ang mga luha sa iyang mga mata. I like you, Gladys. Pero pangutanon ko nimo og labat ka. I'm not sure. Di po ko gusto nga muhatag og false hope nimo. Di ko gusto nga masakitan ka. Nitindog ko kalit si Gladys unya gisuot ang iyang mga sapot. Nakasabot ko, David. I'm very sorry nga nasulti to nako nimo. Kalimti na to. Namahid si Gladys yung mga luha ug klaro kayo nga nasakitan siya. Nanangit siya nga mapauli sa ilaha. Wala po nako siya pug ni Papa Joe. Wala na mo balik si Gladys sukad niya to. Hapit na sa kabuan, usa pa siya nitunga sa balay. Gitawagan ako sa agency para mupas sa mga requirements sa akong ang pag-abroad. Matod pa ni Gladys nako. Mudayon gyud kag larga. Pangutana pa nako niya. Yes, mudayon ko, David, pero og doon naman gani tao nga makapugong nako walain kundi ikaw. Ingna lang kong ayaw, di ba di ko mularga. Matod pa niya nako. Naglibog ko si kong buhaton. Nasayod ko nga nahigugma si Gladys nako labaw pa siyang kinabuhi. Pero ang pangutana kay
kaya ba na ko siya suklian siyang gugma diri nako? Kaya ba na kong isultin niya nga siya pud ang akong kinabuhi? Tungod kay wa ko'y matubag Papa Joe, nanangin na siya nako nga mopauli na. Dili ni mo paabuto ng mga bata. Pangutan ako pa niya. Nakibaw na sila sa akong plano, mubalik lang unya ako para personal nga mananghid nila. Kung doon na ako schedule sa akong flight, tubag pa niya. Wala na si Gladys, nakalakaw na siya og kalit ko nga nakulbaan ug wa ko makasabot sa gibati. Nahadlo ko nga mawa na siya nako sa hingpit. Hangtod sa akong opisina, wa ko makakonsentrate sa akong trabaho. Sayo kang uli para moadto sa sementeryo. Atubangan sa lubong ni Mimi, nakigstorya ko niya. Mimi, nasayod ko nga happy ka ug malinaw ng imuhang nimutangan karon pero mangayo unta ko nimong tabang. Paminaw nimo ready na ko nga pulihan ka? Okay ra ba nimo nga magminyo kog usab? Sa kalit lang usa ka bugnaw kay nguyuhoy sa hangin ang nidaitol sa kong naong. Unya nakita na ko ang usa ka brown nga alibangbang nga nitugdon sa lapida ni Mimi. Mimi, nasayod ko nga nakadungog ka nako ug gitubag nimo akong pangutana. Salamat sa paghatag nako og freedom nga magmalipayon pag-usab. Gihagkan ko ang lapida ni Mimi unya dayon lakaw og di pa siguro uwahi ang tanan. Basin og maabtan pa nako si Gladys. Nakaibaw ko nga sa sunod adlaw na ang iyang flight Papa Joe. Nakaibaw po ko nga tuwa siya sa mua. Kaya ni-text si Jason na ako. Kusog nga akong padagan sa akong sakyanan para daling makaabot sa mua og namaabtan pa nako si Gladys. Dako nung kalipay din pagsudno ko sa balay, nakita na ko si Gladys ug anduhan ako ang mga anak nga nasa among terrace. Pagkakita nilang tulo nako ni duol dayon si Jason ug Clarissa nako. Pa, mo na lang ni last chance nimo. Di na bagyod nimo pugnan si Ate Gladys? Pangutana pa ni Jason nako. Mawito ni sayo kog uli diri para ako siyang maabtan, para ako siyang mapugnan nga di na mo dayon og larga. Tubag ko pa. Unya pa, mora na. Dili na day ka mo propose niya. Matod pa ni Jason nako. Ang gugma sama sa sapa. Dili mo may bawaan, unsa ka lawma ang tubig ug dili ka musawm. Sama sa pagkaon, dili ka kaingon nga init ug way lami kundi nimo tilawan. It doesn't mean nga nasakita na ka sa usa ka relasyon, di na ka makipagrelasyon sa lain kay nitagam na ka. It doesn't mean nga nasayop ka sa una, masayop na sad ka karon. Usaon nimo pagkahibaw nga sakto ka kung wa ka katry nga masayop, di ba? 49 ko ug 21 si Gladys. Pagkasal na mo Papa Joe. Daga mga tao ang ni-judge nga di gyapon mag-work among relasyon kay tiguang na kuno ko og bata si Gladys. Biyudo ko og dunay mga anak. Samtang si Gladys pure nga single ug way kabilinggan. Pero at the end of the day, kami gihapon ni Gladys ang magpadagan sa among pagpuyo. Kaming duha ang nagsinaray sa mga punga, ikaw ang akong kinabuhi. Daghang salamat, imong magtatampo, David.